naman ang inyong vlogger's friend Kitrol. Yan for today's video. Today's May 17, 2026 guys. Ang aga pa. Basta 7:39 siya pero mga 7:15 pa lang yan. So, for today's video, samahan nyo na lang ako guys. Magluto tayo ng banana bread. Nasa baking era ako ngayon guys. Gusto ko na matuto mag-bake para next year kapag pasukan na ng mga bata, plan ko pa baunan sila ng mga bread, ganyan, cookies or mga cupcakes, mga ganyan, para naman healthy at hindi mga chips yung mga baon nila. So right now, ayan, tingnan nyo naman ang breakfast pa lang pero may pa-bake na tayo agad, syempre. So dahil maaga tayong gumising, ayan, ayan muna ang pa-breakfast ni Lupi. Tulog pa yata si ate. Cereal lang muna. Ayan yung mga cereal niya. Ayan, bumili nga kami kahapon. Ayan, hindi ko pa masyado naliligpit. Bumili kami kahapon sa Walmart lang muna kasi testing lang muna tong gagawin kong banana bread, guys. Ayan, may mga sukatan tayong ganyan. Ito rin, tsaka ito, hinugasan ko na. Yung lagayan ko ng ng banana bread. Banana bread lang muna. Nagawa ko na to before sa Philippines pero nakalimutan ko na yung mga ingredients. So, nanonood na naman ako sa TikTok. Tapos ito, ayan na yung banana. Tingnan nyo naman to, oh. Sabi ni PJ, wag nang gamitin yan kasi mamaya may uod na yan. Pero sa skin niya lang pala. Kasi tingnan nyo, walang ka-brown-brown yung banana. Sabi dun sa napanood ko, kailangan daw ng 2 eggs, guys. So, ayan. Excited na ako matuto mag-bake. Kasi gusto ko matuto ng mga kahit yung simpleng mga bread lang muna. Dahil nga in preparation for next year na pasukan ng mga bata. Gusto ko lang may bago naman akong alam na lutuin sa kanila or ipabaon sa kanila, guys. Hanap ko yung binili kong butter. Ayan. Ito, kailangan ko daw to 1/2 cup. So, ang laman nitong challenge na to, salted butter yung pinili ko kasi parang gusto ko medyo maalat-alat. 4 na siya, guys. Oh. Ayan. So, kinuha ko na tong isa. Ipapamelt ko na lang to sa sa microwave. Sabi kasi 1/2 cup daw. So ayan, nilagay ko siya dito. Hinati ko na lang para magkasya. Tapos i-reheat natin, guys. So mga testing lang muna tong mga pinaggagawa ko, guys. Pero kapag talagang natuwa na ako mag-bake at ma-perfect, tsaka kapag natuwa na ako, bibili na ako ng yung talagang pang mixer, mga ganyan. So right now, mga pang lang muna. Pang simple lang muna yung gamit na binili ko kasi first time ko. Isang balot pala na yun is 1/2 cup na siya. Ayan, 1/2 cup dito sa ating mix. Ayan. Perfect. Marunong na tayo. Marunong na tayo mag-mix. Ayan. So, sabi 1/2 cup sugar daw. I love you, siya. Yan. 1/2 cup sugar. Sugar. Tama. 1/2 cup. I-add natin dun sa ating mixture. Kala mo talaga marunong. And after ng 1/2 cup sugar, 1/2 cup ng brown sugar naman daw, guys. So, itong brown sugar na to, di ba, parang na-vlog ko to before na gusto kong gumawa ng banana Q. Hanggang ngayon ko lang nabuksan tong brown sugar na to. Hindi pa ako nakakabili ng saba. 1/2 cup brown sugar. Doon magkaka-diabetes tayo. Dito ang dami naman ito. Ayan, sabi is 1/2 cup milk, guys. So, ito yung aking 1/2 cup milk dahil pumunta kami di ba nga, nag-grocery kami kahapon. Bumili na rin ako nito. Pang cereal ni Lupi, pang bake ko. So 1/2 cup milk, puro 1/2 cup. Yan. Dagdagan ko para konti lang. Gusto ko yung milk eh. Then sabi is 1/2 teaspoon ng vanilla. Wait lang. One-half teaspoon. So, ito yung vanilla na binili ko kahapon sa Walmart, guys. Mexican vanilla blend. Kaya mag-expire to. Hindi ko na na-check. So, wala kasi akong teaspoon dito sa sa nabili kong measuring mga cups. So,
So, hula-hula na lang. Ilang bang teaspoon sa tablespoon? Ha? O, kalahatiin ko na lang. Ito. 1/2 tablespoon kasi to. Wala akong teaspoon. So, para saan ba to? Pampabango lang naman yata to. And 1/2 teaspoon ng baking powder. Baking powder. So, ito yung binili ko sa Walmart. Baking powder from Great Value. 1/2 teaspoon. So, wala akong baking soda. Sabi dun sa instruction, kailangan daw may baking soda. Sabi ni daddy kasi kahapon, meron daw kayong baking soda. Eh, hinahanap ko naman wala. So, dagdagan ko na lang to. Gawin ko na lang 1/2 tablespoon siguro. Pampaalsa yata to eh. So, 1/2 tablespoon na lang. So, 1/2 teaspoon. Tapos, wala akong baking soda. So, 1/2 tablespoon na lang ng baking powder. Ewan ko kung tama itong mga pinaggagawa ko guys, pero sana naman umalsa. Huwag naman sa over umalsa, di ba? Pero ewan ko ba. Kulang pa nga ako ng ng panukat. Ay, parang dami naman nito. Tama ba? 1/2 minus basta ganito. Basta baking powder. Wala kasi ang ay, baka marami masyado. Pero sige, konti. 1/2 ng 1/2. Pwede ba yan? Sige na nga, pwede na yan. Wala akong wala kasi ang teaspoon. Bakit kasi walang teaspoon tong sukatan na to? So, ayan. Tapos, 1/4 teaspoon daw ng salt. So, wala na naman akong teaspoon. Hula-hula na lang to guys. Siguro mga pinch. Konting lang. 1/4 lang daw eh. So, super konti lang siguro ng ito, super na to. Okay, yung main character is 1 1/2 cup ng flour. So, since meron pa ako natira dito, actually si daddy, ito muna. Meron ako binili kahapon, pero same lang pala. So, ito muna. 1 1/2 cup daw na itong flour. In fairness naman, nakalagay kasi dito perfect for cakes, cookies, brownies, breads, pancakes, and more. So, hopefully perfect siya. 1 cup. Tapos, 1/2. 1/2. Ayan. Alam mo, mauubos na lang yung oras ko. Kakasukat-sukat. Gusto ko perfect yung sukat. May question pala ako. Hindi kasi ako diba? Hindi kasi ako nagbe-bake. So, kailangan ba maalsa siya kapag 1/2 cup o kailangan naka-flat kapag mga flour? Nakikita ko sa mga video na kahit kahit over siya dun sa cup, hindi siya yung nakasiksik-liglig. Hindi siya nakaganon. Pero sige, gano'n na lang din yung gayahin ko. Hindi siya totally flat. So, ganun ba dapat talaga? Kapag sinabi mo 1/2 cup or 1 cup, kailangan ba pantay siya dun sa sukatan? I don't know. I don't have any idea, guys. Let me know kasi tayo yung nag-experiment lang for today's video. So, ayan na siya. Ihalo-halo na daw. Mix na next. So, may mixer naman akong binili kahapon. Mixer? Ito oh. Ayan. Mix lang natin. So, i-mix lang daw. Kapag talaga natuto ako mag-bake, guys, gusto ko iparigalo kay PJ sa Christmas. Yung mga electric mixer. Parigalo. Hopefully, matuto ako na ito. Kasi nga, gusto ko para yung mga merienda, ganyan. Cookies na lang. Or bread na lang. At saka, gusto ko rin matutong gumawa ng pandesal. Sa YouTube ako makakanood ng sa ang page ba merong pandesal kung paano gumawa. Gusto ko kasi matuto dahil nakakamiss din yung pandesal. Dito kasi yung mga bread nila walang mainit. Alam mo yun, parang gusto ko matuto na yung literal na pandesal. Malunggay pandesal. So, ayun. Halo-halo lang tayo for today's video. Ayan. Tapos bumili rin pala si PJ ng siya naman kumuha ng mga chocolates. So, ito, yung chocolates na binili niya. Try ko muna tong Hershey's. Chocolate chips. Hershey's.
Kasi meron pa naman akong 3 natirang saging. So kapag na-perfect kung tama lang tong mixture na to, mamaya yung recess naman yung uulitin ko sa hapon para may chocolate chips saka may recess flavor na banana bread. Banana bread. So, halo-halo guys. Halo-halo lang tayo. Ganyan. Noong oras na. 8:02 na. So, ano tayong ilang 30 minutes tayo nagagawa nito. So, ayan. Nilagyan ko na rin siya ng chocolate chips. Halo-halo. Tapos, konting halo-halo lang. Tapos, ilalagay ko na sa ano, sa pan. Ito yung pan natin. Spray ko lang. Ewan ko. Ito. Meron pa ba ito? Spray lang. May mais pa kami dyan. Oh, ba yan? Ayan. Tapos, lalagay ko na yung mixture ko. Receive ako ng text kay PJ kasi ni-story ko siya sa ano guys. Sa Facebook ko nagagawa ako ngayon. Sabi niya, wag ko na daw ilagay yung saging kasi baka sumakit daw yung tiyan ng mga bata. Nakita ko nga wala man lang kauud-uod yung saging kahit sa ano lang talaga siya. Nung binili ko kasi yung saging na yun, ano na siya, tawag dito, black, medyo may dark na yung balat niya, pero parang hilaw pa siya. Hilaw. Ang tawag dun, hindi pa siya luto. Ano tawag dun, hilaw at saka luto? Ano tawag dun? Basta hindi pa siya hinog, ganon. So ngayon, hinog na yung saging, kaya talagang super dark na nung saging yung skin niya, pero hindi pa naman siya ganun kasira. So, ayan na siya. Nalagay ko na. Dagdagan ko pa yung chocolate. So, ayan. Lagyan natin ng chocolate. More on. Hershey's yung ginamit ko ngayon. Yung Reese's, hayaan mo muna siya dyan. Ayan. Perfect. So, ipreheat ko muna yung yung oven, guys. Preheat ng 350 daw. So, ayan. Ewan ko. Preheat. Okay. Preheat ng 350. Okay. Next. So, ito na ang ating mixture. Pag nag-beep na yung oven is, ilagay ko na to. The color red. So, ang dumi. Ito, nagbe-bake na yan siya. Paano mag-ilaw? There's baking this. It's baking. Sige. Meron tayong 44 minutes. Tingnan natin kung ano yung ganap niyan. Ha? I'm 6. How does it cook up? I don't know. Yeah. Maybe. So, tapos na tayo mag-bake, guys. Tingnan natin. Look at that, oh. So, ito na ang end product. Sabi nila, check daw yung gitna kung basa or kapag may dumikit. Wala naman. So, I'll set it for a while. Walang basa sa loob. Sabi nila, wala. So, ayan. I-ano ko muna. Ipasit ko muna siya dyan. And then, mamaya hiwa-hiwain na natin, guys. May merienda na mga bata. So, ayan na. Mukha namang hindi na siya mainit, guys. Tingnan natin. Hiwa-hiwain ko na para i-taste test ni Lupi. Ang ganda yung itsura niya. Lutong-luto siya. Tapos, yung inano ko ng tawag dito. Walang laman. So, ibig sabihin, luto pati hanggang loob ay walang nakadikit sa toothpick. Excited na ako. Tingnan natin yung reaction ni Lupi. Lupi, come here. Let's taste this. Come here. Let me try it. It's good. It's so good. How does it taste? Is it good? Yeah. You like it? So, ito siya, guys, Medyo mainit pa, so mamaya ako nang hiwa-hiwaan. Ba? Moist siya. Moist, oh.
So, doon ko na tatapusin ang vlog na to, guys. Thank you for watching this vlog. See you in the next vlog. Next time naman, cupcake naman yung cupcake naman yung ating gagawin. Ayun, nasa cooking era, nasa baking era tayo ngayon. Kung ano nung pinagagawa natin. Yun. Thank you for watching this vlog. See you in the next vlog. Bye!